Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nung ipinanganak ako, komportable na ang buhay ko. Kompleto ang pamilya, may maayos na tirahan at masagana. Sa katunayan, meron din akong sariling yaya. Kahit na nag-iisa akong anak. Ang kinalakihan kong yaya ay tumagal hanggang ako ay 9 na taong gulang. At hiniling na umalis dahil nais niyang bumuo ng sariling pamilya at bumalik na sa kanilang probinsya. Kaya naman, kumuha silang muli ng panibagong kasambahay. Nakakaedad pa lamang na 18. Nagkasundo kaming dalawa. Napakiramdam ko, nagkaroon ako ng ate. Hindi naman ako alagain kaya hindi naman siya masyadong nahihirapan sa mga gawain. Bukod doon, meron din siyang itsura o cute ang kanyang muka. Lalo na kapag siya ay tumatawa, makikita mo ang dimple sa kanyang pisngi. Akala ko okay kami na magpapatuloy na maayos at matiwasay ang buhay. Ngunit mali ako ng akala dahil ang aking ama ay nagandahan din sa kanya. At lumipas lamang ang 1 taon, idineklara ng aking ama na siya at ang aming kasambahay ay may relasyon at nais niyang magsama sila. Dala daw ng kanyang kagandahan, kaya naman nahumaling ang aking ama. Anong pagkakaiba nung namamasukan siya? Dito naman siya nakatira, di ba? Sarkastikong wika ng aking ama. Nagwala si mami noong narinig niya nung sinabi ng aking ama iyon. Nagsisisigaw siya doon, hinampas ang kanyang mister, pero hindi nagpatinag si daddy. At buo na raw ang kanyang desisyon at hindi na magbabago pa ito. Nung mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan ko ang aking ama, para siyang ibang tao o sinapian. Hindi ko siya kilala. Parang hindi siya normal. Nakangisi at ang mga tingin ay kakaiba. Nakaramdam ako bigla ng pagkatakot dahil parang may naaninag ako na meron siyang sungay. Hindi pumayag si mami na tumira sa isang bubong kasama ang bagong kerida. Kami ang pinaalis ng aking ama. Mas pinaboran niya ang mas bata, mas sexy, at mas maganda kaysa sa amin. Labis ang aking nararamdamang poot sa kasambahay na tinuring kong kapatid na masahol pa siya sa ahas na tinuklaw kami. Sa karanasang ito, nagdulot din kung bakit hirap na hirap akong magtiwala sa iba. Pakiramdam ko, kahit anong oras o minuto ay tatraydorin nila ako. Nanirahan ako sa probinsya kasama ang aking ina. Pero hindi kinaya ng mentalidad niya na iproseso ang nangyari sa amin. Imbes na bumangon, imbes na magpatuloy, siya ay unti-unting nilalamon ng depresyon. Madalas siyang nagsisisigaw tungkol sa pangloloko sa kanya at gabi-gabi umiiyak. Sa aming pamilya noon ang aking ama ang merong trabaho. Ang kaunting perang binigay niya sa amin ay kaunting panahon lang ang iintayin, mauubos na ito kaagad. Lalo na nung dumating sa puntong nagkasakit din ang aking ina. Ang mga kamag-anak naman namin sa probinsya, hindi siya matulungan dahil maging sila ay kapos din. At dahil walang perang pampagamot at ang aking ama ay tumangging tumulong, yumao ang aking ina nung ako ay 11 taong gulang. Sa pagkawala ng aking ina, wala din ni isang kamag-anak ang nais na kumupkop sa akin. Kaya naman ipinasok nila ako sa isang pamilya sa probinsya na may kaya at doon ako mamamasukan ng katulong. Hindi ko mapigilang magalit sa mundo. Magalit sa poong may kapal dahil eto na ang buhay ko. Kung noon, lumaki ako na may yaya, na may kasambahay. Tapos, ang resulta, ako din. Mararanasan ko palang maging isang katulong. Isa itong malaking trahedyang naranasan ko sa murang edad. Sa kabilang banda, ayaw kong maging katulad sa aking ina, na nasaksihan kong nilamon siya ng masama niyang karanasan hanggang sa sinundo na siya ng kamatayan.
Nakakalungkot ang sinapit naming mag-ina, pero kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong baguhin ang direksyon ng buhay ko upang ako ay makaalis sa unos na kasalukuyan kong tinatahak. Ginamit ko ang karanasang ito na gawing sandata at maging motibasyon na magpatuloy sa buhay at iniimahe ko na kung balang araw na kailanganin ng aking ama ng tulong ko at taas noo akong sasabihin na manigas ka. Habang iniimahe ko iyon sa aking isipan, nakakagaan ng loob dahil ibig sabihin na kayanan ko na nabuhay akong mag-isa, nalalampasan ko ang suliraning iyon. Sa kabila ng kamalasang ito, meron pang natitirang sa aking swerte dahil yung pamilyang napasukan ko ay mabait kahit na mayaman, hindi sila matapobre. Sa katunayan, sila ay mapagkumbaba, bagay na labis kong hinahangaan sa mag-asawa. At meron din silang nag-iisang anak na lalaki na may tanda lamang sa akin ng 3 taon. Hindi na ako magtataka na siya ay may kabutihang loob din at maganda ang kanyang trato sa akin. Nagmamay-ari sila ng fish farm at ito ang kanilang negosyo. Pero ang amo kong babae, mahilig siyang magluto. Isang beses sa isang buwan, magluluto siya ng ilang kawa ng mga putahe at dito pupunta siya sa bahay ampunan malapit sa amin. Ang mga putaheng niluto niya ay nirarasyon niya doon at ibibigay sa mga bata. Nung unang beses kong nasaksihan ito sa isip-isip ko, wow, ganito pala sila, ang galing. Hindi ko maiwasang ako ay mapamangha. Bukod dyan, masarap din siyang magluto at marami akong naririnig na komento na pwede na siyang magtayo ng isang restaurant. Kapag nagpupunta ako sa bahay ampunan, hindi ko maiwasang mamuo ang aking luha dahil naihahalin tulad ko ang sarili ko sa kanila. Ang pagkakaiba lamang, maaga akong nagtrabaho, kumikita ng kaunti at merong bahay na tinutulugan. Kaya sa tuwing babalik kami sa ampunan, ako ay laging sabik dahil nais ko ding matulungan ang mga batang tulad ko na makaramdam kahit kaunti ng kaginhawahan na mabusog, na pansamantalang tumigil ang oras ng kanilang aalalahanin at ang magkaroon ng pag-asa. Sa bahay ng aking amo, ako ang pinakabatang kasambahay doon. Kaya naman ako ang laging kasakasama ng amo kong babae. Tinuruan niya akong magluto, mga sekretong sangkap sa kanyang mga sauces, paano mag-marinate, maglinis ng isda, magprito at ihaw at marami pang iba. Maging ako, hindi ko inaasahan na magugustuhan ko pala ang ginagawa ko. At sa paglipas ng panahon, ako din ay naging magaling magluto. Kasabayan nito, bukod sa pagtuturo niya sa akin ng kaalaman sa kusina, pinag-aral din nila ako. Nung unang dating ko sa kanila, hindi ko natapos ang aking elementarya. Kaya naman sabi ng amo kong babae, lahat ng tao o batang tulad ko ay may karapatang matuto upang hindi lumaking mangmang at hindi maloko ng sinuman. Para akong nakatanggap ng pangalawang pamilya. Kahit na hindi nila ako opisyal na inampon, pero ang trato nila sa akin ay hindi iba. Bukod sa abala ako sa kusina, sa tuwing gumagawa ako ng aralin, ang anak ng amo kong lalaki na nagngangalang Vincent ay tinuturuan din ako. At sa pamamagitan nito, kami ay naging malapit. Sa loob ng paaralan, hindi ko minsan maiwasang mailang dahil ako ang pinakamatanda sa klase namin. Bagay na nagbibigay ng lungkot sa aking muka. At kapag nakikita ni Vincent na ako ay tulala, sasabihin niya, "Oy Ana, tulala ka na naman." Sabay tapik sa aking balikat at mag-aabot sa akin ng candy. Si Vincent din ang pinagsasabihan ko ng aking saloobin. Mga hinanakit ko sa aking ama ang tungkol sa nangyari sa aking buhay at kapag napapansin niyang namumuo na ang aking luha, iaabot na niya sa akin ang kanyang panyo. O eto, maikli niyang sambit. Sa mga nagdaang mga panahon, hindi ko akalain na makakatawa akong muli, na bumalik ang aking sigla.
at nawala na din ang puot sa puso ko na itinatago ko para sa aking ama. Sa katunayan, natutunan ko siyang patawarin sa ginawa niya sa akin at sa aking ina. Na kung magkita man kami balang araw, iyon ang sasabihin ko sa kanya. Nung nagawa ko ito, hindi ko akalain na ang puso ko ay nakaramdam ng kaginhawaan at sa pagkakataong iyon ako ay maligaya. Lalo na nung nakatapos ako ng sekundarya. Nung araw ng aking graduation, nakita ko si Ma'am Tere na nakangiti at niyakap ako matapos kong magmarcha sa entablado. Hindi ko mapigilang makaramdam ng pagka-proud sa sarili ko at labis na pasasalamat sa kanila dahil kung wala sila, wala din ako dito. Na habang buhay kong tatanawing utang na loob iyon. Kasabayan nito, si Ma'am Tere ay nagdesisyong magbukas ng kanyang kainan. Nagdesisyon siyang sumubok ng ibang negosyo dahil humina na ang kanilang kita sa fish farm. Dito ko ipinagpatuloy ang aking trabaho bilang helper naman sa kanyang kusina. Hindi ko sukat akalain na ang pamamasukan ko sa kanilang tahanan bilang katulong ay iyon pa pala ang magbibigay sa akin ng swerte. Hindi lang iyan. Ang isa pang bagay na nagpapasaya ng puso ko nung inamin sa akin ni Vincent na siya ay may nararamdaman din sa akin. Tandang-tanda ko pa noon nung ako ay second year high school. Gumagawa ako ng aking proyekto nang bigla niya akong ginulat. Maya-maya pa, tumabi siya sa gilid ko habang binubuksan ang isang pirasong tsokolate at matapos niyang isubo ito, dito niya sinabi na, "You know what, Ana? I like you." Nung marinig ko iyon, hindi ko ikakaila na lumulundag ang puso ko dahil maging ako ay meron din akong lihim na pagtingin sa kanya. Subalit, ayaw kong mabigo ang mga amo ko sa akin. Ayaw kong isipin nila na ako ay nagsasamantala, lalong-lalo na kay Ma'am Tere, na parang anak na ang turing sa akin. Nagdadalawang isip ako kung aaminin ko din ba kay Vincent ang aking nararamdaman. Sa isip-isip ko, matagal ko na din naman itong itinago at kaya ko pa itong itagong muli. Pero nung mas nanaig ang aking damdamin nung mga sandaling sinabi niyang siya ay may gusto sa akin, ang kanyang titig ay parang glue at hindi nagtagal, ako ay kanyang hinagkan at hindi ko na din napigilan ang aking sarili. Masaya na natatakot ang puso ko, kaya hiniling ko na ilihim muna namin ang aming relasyon at siya ay pumayag. Madali namin itong nailihim dahil nag-aaral na siya noon sa Maynila bilang kolehiyo at kada linggo lamang siya umuwi sa probinsya. Dito kami pumupuslit na magkasamang dalawa sa pagde-date tulad ng panonood ng sine, pagkain sa labas o pamamasyal sa mall. Kung minsan, ako naman ang lumuluwas ng Maynila at ang idadahilan ko sa pagluwas ay dahil nais ko lamang na mamasyal, bagay na hindi naman pinaghinalaan ng aking mga amo. At sa paglipas ng panahon, nung nagtapos din ako ng sekundarya at siya naman ay malapit na ding magtapos sa kolehiyo, naging mas malalim ang aming samahan. Kasabayan nito, ipinagpatuloy pa din namin na isekreto ang aming relasyon hanggang sa handa na kaming magpakasal. Maayos na sana ang lahat pero isang araw habang ako ay nasa kusina ng restaurant, naghahanda ng mga sangkap, meron akong narinig na nagsisigawan. Napasugod ako upang tingnan ang nangyayari. Nakita ko si Vincent, mga magulang niya, at isang babae. Paglakad ko ng kaunti upang tingnan ng mabuti ang eksena, dito ako nagulat dahil ang tiyan ng babaeng iyon ay malaki na, halatang buntis ito. Nakita ko si Vincent na masayang-masaya na ibinalita sa kanyang mga magulang na sila ay magkakaroon na ng apo. Ilang beses akong kumurap upang tiyakin kung isa ba itong bangungot. At napansin kong nakatingin din sa akin ang mga amo ko. Binasag ni Ma'am Tere ang pagkailang sa hangin at nagsalita ng, "Ang blessing ay blessing, wala na tayong magagawa." Nung tiningnan ko si Vincent, hindi siya makatingin sa akin. Paano ba naman, nung nakaraan linggo lamang nagkita kami, mukhang wala namang problema.
Nagsiping buong araw at magdamag na magkasama, pero isa pa lang itong pagpapanggap. Nais ko siyang sabunutan, nais ko siyang sampalin, nais kong sumigaw ng bakit, ngunit hindi ko magawa. At upang hindi nila mahalata ang nararamdaman ko, ngumiti ako ng bahagya at nagsalita ng congratulations. Bago ako umalis, inilagay ni Ma'am Tere ang kanyang kamay sa aking balikat at pinisil ng bahagya. At tiningnan ako, sabay tumango. Kaya naman, ngumiti ako muli bago ako bumalik sa kusina. Sobrang sikip ng dibdib ko. Hindi ako makahinga at lalo na hindi ako maaaring umiyak. Nais ko sanang kausapin si Vincent at hingin ang kanyang paliwanag, pero iniiwasan na niya ako at umastang hindi ako kilala. Sa kilos niyang ito, batid ko na ang relasyon namin ay nagtapos na. Wala akong magawa lalo na ang babaeng iyon ay buntis na. Hindi naman kami kasal. At isa pa, ang relasyon namin sa simula pa lang ay palihim na. Kaya wala akong karapatang maghabol sa kanya. Kaya ang tanging magagawa ko lamang ay manahimik. At makalipas ang 2 linggo, bumisitang muli si Vincent at ang kanyang fiancé sa probinsya. Malapit na noong magbukas ang restaurant at ako muna ang namamahala sa mga putahing ihahanda nang makaramdam ako ng marahang tapik sa aking balikat. Pagtingin ko, yung fiancé ni Vincent at nakangiti. "Hi!" sambit niya. May kailangan ka ba? Gusto mo ba ng tubig o juice?" Tanong ko, pero umiling ito. May sasabihin lang sana ako sa'yo. Tugon niya. "Okay, ano yun?" Pagtataka kong tanong. "Alam ko kung sino ka. Haliparot at malandi kang babae. Ikaw yung umaakit kay Vincent. Kung ako sa'yo, matuto kang lumugar at layuan mo ang asawa ko. Mas maganda, umalis ka sa buhay namin. Ayaw kong makita kahit anino mo. Niintindihan mo ba?" Nang gagalaitin niyang pabulong na sabi, tsaka umalis. Hindi ako kaagad nakagalaw na para akong estatwa. Hindi ko inaasahan na mangyayari iyon. Bigla ulit nanikip ang aking dibdib, kaya dali-dali akong nagtungo sa loob ng CR at doon umiyak ng tahimik. Sa pangyayaring iyon, hindi ko maiwasang kabahan na baka paalisin na nila ako sa bahay at pati na rin ang trabaho ko. Hanggang sa isang araw dumating ito. Kinausap ako ni Ma'am Tere at nagtungo kami sa kanyang paboritong kubo na lagi niyang pinupuntahan kapag gusto niyang magmuni-muni. Sabi ni Liza, inaakit mo daw si Vincent kaya hindi siya komportable na magkasama kayo sa bahay. Wika ni Ma'am Tere. "Ma'am, hindi po. Hindi po iyon totoo." Mariin kong pagtanggi. "Alam ko, Ana. Alam ko." Sambit niya ng malumanay na boses. "Pero ngayong kabuwanan na ni Lisa, dito na sila maninirahan sa bahay. Ayaw ko ng gulo at..." Dagdag niya, pero hindi na niya matuloy ang kanyang sasabihin at nakita kong namumuo ang kanyang luha. "Ma'am, okay lang po. Ayos lang po ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Magkukusa na po akong umalis. Maraming salamat po sa lahat." Wika ko at sabay huminga ng malalim upang hindi ako maiyak. Pero nung nakita kong tumulo ang luha sa pisngi ni Ma'am Tere, dito na din ako nagsimulang umiyak. Wala pang 1 linggo ako ay nag-empake at umalis. Meron naman akong naipon at nagdesisyong lumipat sa malayong lugar at magsimula ng bagong buhay. Bago ako umalis at nagpaalam, may inabot silang sobre sa akin. Pagtingin ko, pera. Nagulat ako at agad kong ibinalik sa kanila, pero hindi sila nagpatinag at sinabing tanggapin ko ito at kung ano man ang gawin ko sa buhay, sana ako ay magtagumpay. Niyakap ko ang dati kong mga amo at ako ay nagpasalamat. Noong unang mga buwan bago ako umalis sa kanilang poder, labis akong nangungulila sa mga amo ko. Para akong pangalawang beses naging ulila at puno naman ng galit ang nararamdaman ko kay Vincent. Marahil ay dahil mahal ko pa siya at hindi ko pa matanggap ang nangyari sa akin.
Sa paglipas ng panahon, ang pagmamahal ko kay Vincent ay naglaho na hindi ko na dapat inaaksaya ang panahon ko sa mga ganoong lalaki. At napansin ko na nagbago ang paningin ko sa dati kong mga mabait na amo. Kung dati, labis ko silang namimiss at nagpapasalamat dahil tinulungan nila ako, pero ngayon naisip ko, teka, kung ang trato talaga nila sa akin ay isa ring anak, bakit parang pinaalis nila ako na ako pa ang may kasalanan? Bakit hindi nila ako ipinagtanggol sa babaeng iyon? At dito nagmula ang galit ko sa mag-asawang dati kong amo. Pare-pareho sila, wala silang pinagkaiba sa tatay ko. Kaya itinoon ko ang lahat ng enerhiya ko para ako ay magtagumpay. Wala akong mapapala kung patuloy ko lang silang iisipin. Gamit ang perang ibinigay nila sa akin, sinubok kong magtayo ng kainan dahil ito lamang ang alam ko at mahusay sa ganitong larangan ng negosyo. Nagtayo ako ng maliit na kainan malapit sa mga nag-oopisina at dahil sa talentong ito ay nagbunga. Marami akong naging suki lalo na ang mga presyo din nito ay abot kaya hanggang sa lumago ng lumago. At napalaki ko ang kainang ito mula sa 15 upuan, ngayon ay nasa mahigit 50 na. Bukod dyan, nakapagpatayo pa ako ng isa pang kainan. At ito ay medyo bonggang Filipino restaurant. Maganda ang interior, may aircon at marami na din akong empleyado at iba pang tagaluto. Mula sa tagumpay ng negosyong ito, nakabili din ako ng farm lot sa may Nueva Ecija, kung saan marami doong may mga tanim na puno ng mangga, at nakapagpatayo ako ng magandang bahay. Sa bilis ng panahon, hindi ko na namalayan na ako ay mahigit na sa 40. Isang gabi, habang umiinom ako ng juice, bigla kong sinabi, "Wow! Nagawa ko na! Nagtagumpay ako! Yes!" Sabay na papalakpak ako. Hanggang sa bigla akong napaupo dahil naisip ko, talaga ba? Talaga bang nagawa ko itong mag-isa? Oo, nagsikap at nagsipag ako. Pero sino ba ang nagbigay sa akin ng ganitong pagkakataon? Walang iba kundi ang mga amo ko. Si Ma'am Tere, siya ang dahilan kung bakit ko nadiskubre ang talento ko sa pagluluto. Ang naging sandata ko at nagbigay daan para maabot ko ang ginhawa na tinatamasa ko ngayon. Kung wala sila, wala din ako. Bakit hindi ko ito naisip noon pa? Isa akong walang utang na loob. Hindi ko man lang sila tinawagan o sinulatan na buhay ako, na maayos ako. Opo, binago ko ang aking numero. Pero alam naman nila kung saang lugar ako naroroon. Pero hindi din nila ako kinontak. Marahil sila ay nahiya dahil pinaalis nila ako sa bahay nila o nahihiya na tawagan ako. Ano man ang mga rason, hindi ko dapat ibato ang lahat ng sisi sa kanila dahil maging ako, hindi ko sila kinontak, ni hindi ko sila binati sa kanilang kaarawan o kahit simpleng kamusta man lang. Kailangan kong ituwid ang pagkakamaling ito at tumanaw ako ng utang na loob. Kaya dali-dali akong nagtungo sa kanilang probinsya at dito ko lamang natuklasan na hindi na sila doon nakatira. Maraming taon na ang nakakaraan. Sa aking pagtatanong sa mga taong nandoon, may nalaman akong nagpagulantang sa akin. Natagpuan ko ang dati nilang katiwala sa fish farm at siya ang nagkwento sa akin ng lahat. Simula daw nung bumalik si Vincent kasama ang kanyang fiancé, madalas daw mag-away si Vincent at ang kanyang misis. At nung ipinagdiwang ang ika-6 na taong kaarawan ng kanilang anak, merong ulit pagtatalong naganap. Napumagitan sila Ma'am Tere. Bago ito umalis, kumalma naman ang mag-asawa bago sumakay ng sasakyan. Habang nagtatalo sila, hindi na malay ng babae na naidial niya ang numero ni Ma'am Tere. At doon, naririnig niya sa kabilang linya na nagtatalo silang muli. At dahil abala sa pagtatalo, nabangga ang minamanehong sasakyan ni Vincent at silang buong pamilya ay nasawi, kasama ang batang kakadiwang pa lang ng kanyang kaarawan. Bukod doon, maraming negosyong nalugi sina Vincent at ang misis nito at ang lahat ng puhunang iyon hindi na bumabalik.
Kaya naman sina Ma'am Tere ang kanilang pera ay unti-unti ding nasasaid. Hindi lang yan, natuklasan din nila na marami ding utang si Vincent at nalaman lamang nila ito nung ito ay pumanaw. Dahil hindi sapat, ibinenta nila lahat ng kanilang ari-arian at lumipat sa maliit na paupahan. Nagtungo ako sa bahay ng kanilang nilipatan. Isa itong kubo, pareho ng matanda at meron ng mga sakit. Sobrang payat ni Ma'am Tere at ang mister niya ay panay ubo ng ubo. Nung nakita ko sila doon, agad kong tinanong bakit hindi nila ako kinontak. Sumagot sila na nahihiya sila sa nagawa nila noon at ayaw nila akong gambalain lalo na alam din nila ang relasyon namin ng kanilang anak. Opo, tama po kayo nang narinig dahil maging ako ay nagulat na alam pala nila ang tungkol sa aming lihim na relasyon ni Vincent. At umaasa sila na kami ay magpapakasal balang araw pero iba ang plano ng tadhana kaya iyon ang nangyari. Patawarin mo kami, Ana, sambit ni Ma'am Tere. Hindi po. Ako dapat ang humingi ng tawad. Patawad po, Ma'am Tere, Sir Lito. Hindi po ako nakatawag sa inyo, patawad po. Hindi ko po kayo nakontak, hindi ko po kayo nakamusta. Ako po ang dapat mahiya, hindi po kayo. Kung anong meron po ako ay dahil po iyon sa inyo. Kayo ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Kayo po ang tinuturing kong mga magulang, sagot ko. At niyakap ko sila ng mahigpit. Ngayon kasama ko na sila sa aking munting hasyenda. Si Tatay Lito ang namamahala at tumitingin sa mango farm at si Nanay Tere naman ang kasama ko sa kusina. Na tila ba bumalik ang aming dating nakagawian. Marahil nagtataka kayo sa balita ng aking tunay kong ama. Nandoon pa rin siya buhay at maayos ang buhay. Pero hindi pa rin kami nag-uusap. Gayunpaman, masaya pa rin ako at ang mundo ko ay naging matiwasay at maayos muli at dito ako nababagay sa eksaktong lugar na ito. Pangalawang video. Hindi ko inaakala na ang lalaking papakasalan ko ay isa palang manloloko at ang masakla pa dito ipinagpalit niya ako sa kanyang sekretarya. Nagmukha akong tanga. Hindi lang tanga. Ginawa nila akong isang hangal. Tunay na katawa-tawa. Marahil nangyari ito dahil isa din akong hangal sa sarili ko. Marahil kitang-kita ito o nahalata ito kaya madali akong naloko. Ang pangarap ko mula pa noong bata ako ay ang maging pinakamahusay na misis sa aking mapapangasawa at maging huwarang ina sa aking anak. Sa likod ng pangarap na ito ay dahil naghiwalay ang aking mga magulang noong bata pa ako. Sa nag-iisang anak na tulad ko, nais ko sana balang araw ang aking pamilya ay pinagbubuklod ng pagmamahal. Mapili ako sa lalaki lalo na nung nalaman ko din ang rason kung bakit naghiwalay ang mga magulang ko. Ang tatay ko kasi pinirahan ang aking ina. Hindi mo akalain na mismo ang asawa ang nanloko sa kanya dahil lamang sa pera. Sa kadahilanan, ang nanay ko ipinanganak na may pilak na kutsara, kaya naman ang buhay niya ay maginhawa. Dahil sa estado din ng aming buhay, maingat din akong nakikipagkaibigan o maging sa relasyon. Sa mga panahong ako ay nag-aaral, ito ang pinagtuunan ko ng pansin dahil batid kong balang araw, ang mga negosyo ng aking ina ay ako din ang mamamahala. Nagtrabaho ako sa kumpanya ng kanyang kaibigan. Kapag dito daw ako nagsimulang magtrabaho, madali akong matututo dahil ituturing nila akong bilang empleyado kumpara sa kumpanya ng aking ina na maraming empleyado ang may ilang bagay na madalas kong iniiwasang mangyari. Hanggang sa isang araw, meron akong nakitang mukhang pamilyar. Siya ay nagtatrabaho sa IT department ng kumpanyang pinapasukan ko at nung tanungin ko ito, nag-aral ito sa parehong universidad kung saan ako nag-aral. Kaya pala siya ay pamilyar dahil isa siya sa mga estudyante doon na may karangalan at meron ding nakuhang scholarship. Hindi man kami magkapareho ng estado sa buhay,
pero hindi ko mapigilang humanga sa kanyang talino at kakayahan na mapagtapos niya ang kanyang sarili sa isang kilalang paaralan sa bansa. Bukod dito, nakita ko din siyang nagtatrabaho ng maigi at magaling sa kanyang trabaho na nagpahanga sa akin. Sa isip-isip ko, isa siyang responsableng tao, sa murang edad, marunong magsikap, marunong magpahalaga, at sa tingin ko, ang mga ganitong tao ay uhaw na magsikap at maging masinop para makaahon sa buhay. At dumating ang araw na kami ay pinagtagpong muling dalawa. Sa parking lot, kung saan nakita ko ang sasakyan ko ay flat. Wala akong ideya kung paano papalitan ito at tamang-tama nandoon din siya papunta sa kanyang motorsiklo nung nakita niya akong namomroblema. Gusto mo bang tulungan kitang magpalit ng gulong? May tools ka ba para malagay ko yung spare tire? Sambit ni Daniel. Nagtungo siya sa trunk upang kunin ang mga gamit na kailangan niya. At hindi ko mapigilan na titigan siya dahil sa tingin ko, nung mga sandaling iyon, ako ay nahulog na sa kanya. Habang pinapalitan niya yung gulong at tumutulo ang kanyang pawis. Napaka-sexy niya nung mga sandaling iyon. Nakita ko din na meron siyang muscles at meron ding katangusan ang kanyang ilong. Matapos niyang gawin ito, nagpasalamat ako at inanyayahan ko siyang kumain ng dinner. Pero sabi niya sa sunod na lang dahil kailangan daw niyang dalawin ang kanyang ina sa ospital na kasalukuyang nakakonfine. Wow, responsable ding anak. Nakakabilib talaga. Sa isip-isip ko. Dahil nais kong suklian ang kanyang ginawa sa akin. Nung mga sumunod na araw, tinanong ko siya kung anong araw niya ako maaring paunlakan. Kaya nagpalitan din kami ng numero. Kasabayan nito, meron akong isa pang kaklase ng kolehiyo na si Marlon, ang nakakakilala kay Daniel. At dito ko nalaman na isa siya sa mga partner o kasama sa kumpanyang kanilang itinatayo. Kumpanya ng web at app developer. Ay grabe, dumadagdag ng dumadagdag ang pogi points ni Daniel sa akin. Tunay nga siyang masipag, maabilidad, at isa pa, parang husband material. Sa isip-isip ko. Doon pa lang, alam ko nang may gusto na ako sa kanya. Kaya naman sa bawat sulyap ko sa tuwing makikita ko siya sa trabaho ay nagpapasaya ng araw ko. At hindi ko mapigilang kiligin nung magbiro siya ng, "Sana hindi pa expired yung imbitasyon mo sa akin." At nung matuloy ito, hindi ko mapigilang madyahe, lalo na nung sinabi niyang gusto niyang bayaran ang kinain namin, pero hindi ako pumayag. Dahil kabayaran ko iyon sa pagtulong niya sa akin nung nakaraan. Pero syempre, hindi ko mapigilang kiliging muli dahil pinapatunayan niya lamang sa akin na siya ay taong responsable. Dito na nagsimula din na makilala namin ang isa't isa. Mula sa isang beses na pagkain sa labas, nasundan pa ito ng maraming beses hanggang sa kami ay nagkaaminan ng nararamdaman at tuluyan ng naging magkasintahan. Hanggang sa ipinakilala ko siya sa aking ina at nagustuhan din siya nito. Sa paglipas ng panahon, natuklasan kong ang kumpanyang itinatayo nila ay nangangailangan ng pondong pinansyal. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na imungkahi ito sa aking ina dahil meron itong potensyal. Maganda ang kanilang layunin at alam kong magiging matagumpay ito. Pero pinag-awayan lamang namin ito ni Daniel dahil pakiramdam daw niya bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili na parang siya ay kaawa-awang tingnan. Ngunit ipinaliwanag ko na hindi iyon ang intensyon ko at sa isang negosyo, isipin niya itong mayroon siyang mga investor at gamit ang pondo na ito na makakatulong upang lumago ang kanyang kumpanya na ituring niya ang aking ina bilang kanyang isang investor. Inabot ng ilang mga buwan bago si Daniel napapayag. Sa tulong na din ng pagkumbinsi ni Marlon dahil maging sila ay nahihirapan din na humanap ng iba pang investor. At hindi naman niya binigo ang aking ina dahil ang nasabing kumpanyang iyon ay lumago makalipas ng halos 2 taon. Alam kong dugo at pawis ang kanyang iginugol upang mapalago ito. Kasabayan nito, batid kong siya na ang nais kong pakasalan na sa pangyayaring ito, tunay akong hinihimok na siya na ang nais kong makasama habang buhay. Nung sinabi ko sa aking ina,
Maging siya ay nakumbinsi din dahil napabilib siya nito nung napagtagumpayan niya ang kanyang startup company. Tila ba nasa piling ko ang swerte dahil makalipas ang sumunod na taon, natupad ang pangarap ko. Nag-propose siya sa akin. Hindi ko maitago ang kilig na parang isang apoy na sumiklab sa aking puso na matagal ko nang inaasam. Na ang aking puso ay tila napasayaw sa musika dahil sa labis na kaligayahan at nung mga sandaling iyon, ang pag-ibig ko sa kanya ay mas malalim pa sa balon. Hindi ko inaakala na posible pala ang ganitong pagmamahal para sa isang tao. Ako ang pinakamasayang babae sa buong mundo nung ikinasal kami. Masaya ang daloy ng aming pagsasama at biniyayaan din kami ng isang prinsesa. Nung mga sandaling iyon, ang buhay ko ay kumpleto na. Nawala na akong hahanapin pa. May responsable at mapagmahal na mister at maganda at masiglang anak. Isang gabi sa isang salo-salo sa aming tahanan, kinausap ako ni Marlon kung pwede ko bang i-hire ang kanyang pinsan para magtrabaho. Nagtaka ako bakit ako ang tinanong niya. Yun pala, sabi daw sa kanya ni Daniel dahil meron din akong porsyentong ambag doon, kaya sa madaling salita, isa ako sa mga boss o may katungkulan sa kumpanyang iyon. Pinapahalagahan ni Daniel ang opinyon ko, may respeto at na-appreciate niya ako. Sa isip-isip ko na tunay ngang naantig niya ang puso ko. Siyempre pumayag ako, bakit naman hindi, diba? Abala ako sa aming sanggol at hindi naman ako nagpupunta sa opisina. At siya ang nagbibigay ng mga panggastos namin at malaki-laki din naman ito na nangangahulugang maayos ang takbo ng kumpanya. Madalas niyang sabihin sa akin na mag-focus ako sa anak namin, kaya madalas kong ginagawa sa araw habang siya ay nagtatrabaho. Nakikita kami ng nanay ko, nagre-relax, at ang bawat sandali ay ninanamnam ko. Hanggang sa mahigit ng 2 taon ang lumipas. Sa sobrang abala ni Daniel sa trabaho, bihira na siyang makita ng anak ko. Kaya naman, nais ko ding ipakita sa anak ko kung saan nagtatrabaho ang kanyang daddy. Kasi naman, nakaka-impress at nakaka-proud ang kanyang ginawa. At isa siyang magandang halimbawa na nagsumikap at nagtagumpay. Isa pa, matagal-tagal na din akong hindi nagpupunta sa kumpanyang iyon at nilipat na din ito ng mas malaking opisina na hindi ko pa mabisita dahil abala ako sa aming anak, kaya naman nais kong malaman ang lagay at ang itsura nito. Naisip kong sorpresahin siya, kaya naman nagluto ako ng pagkain na paborito niya at nagtungo ako doon kasama ang aming anak. Pagdating ko doon, halatang hindi ako kilala ng mga empleyado doon kasi tinanong pa nila ako kung may appointment ba ako. At nung sinabi ko kung sino ako, hindi sila nataranta at sinabihan lamang ako na kung pwede akong mag-intay dahil ang aking mister ay kasalukuyang nasa labas para sa lunch. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi siya sumasagot. Naisip ko, baka nasa business meeting ito kaya nagdesisyon akong intayin siya sa kanyang opisina. Mahigit na 3 oras akong nag-intay at ang inaasahan kong reaksyon niya ay matutuwa pero gulat at pagkairita ang binigay niya sa akin. Anong ginagawa mo dito? Dapat tumawag ka man lang bago ka nagpunta. Bigla niyang sambit. Kita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata dahil kasama niyang pumasok ang sexy, mas bata at maganda niyang sekretarya. Imbes na sagutin ko ang tanong niya, ako ang nagtanong. Bakit ang tagal mong bumalik kung lunch lang naman? Sumagot siya na meron siyang business meeting. Kasama mo yung sekretarya mo sa lunch? Tanong kong muli. Sabi niya, trabaho ng kanyang sekretarya na ilista, mag-note, lalo na sa meeting na importanteng kliyente. Hindi ako kontento sa sagot niya at itinapon ko sa basurahan yung pagkain na iprepara ko sa kanya at umalis na kami ng anak ko. Pag-uwi ko, dito ko napagtanto na pareho kaming abala. Siya sa trabaho at ako sa bata at hindi na kami nagkakaroon ng oras para sa aming dalawa. Kapag uuwi siya, palagi na akong tulog kaya naman ako na ang nag-aya sa kanya kung gusto niyang magbakasyon kami o kahit kumain kami sa labas na kaming dalawa lang. Kumbaga date night namin. Pero tumanggi siya dahil
Abala daw siya sa trabaho. At kung bored ka na mag-alaga ng bata, pwede ka magtrabaho muli. Sambit niya ng may pagkairita. Naasar ako nung narinig ko yun. Naisip ko, baka ito yung stage na parang may kaunting lamig sa pagsasama. Batid ko naman na hindi sa lahat ng oras ay mainit ang pagmamahalan at pinili kong bigyan muna ng panahon at intindihin siya dahil ayaw kong masira ang aming pagsasama. Ayaw kong maghiwalay kami at ayaw kong maranasan ng anak ko na hiwalay ang pamilya. Alam kong abala siyang kumita para sa aming pamilya, kaya naman sa bawat araw, pinaparamdam ko sa kanya na pinapahalagahan ko ito, gaya ng pagsisilbi ko sa kanya ng almusal at kapag uuwi siya ng gabi, inihahanda ko ang kanyang tubig, late snack at damit pang tulog. Isang araw ng Biyernes, umuwi siya ng maaga, nagluto ng hapunan at nakipaglaro sa kanyang anak. Sa isip-isip ko, nag-e-effort na siya at itinuon ang kanyang oras para sa amin. Naglambing din siya sa akin na nauwi sa nagliliyab na gabi. Kinabukasan, ganun muli, nagluto siya ng almusal ko at pagkatapos, nagpunta kami sa malapit na beach. Buong araw na magkasama. Ang quick getaway naming iyon ay talagang nagpaganda ng mood ko. Kaya naman pag uwi namin, hindi ko maitago ang aking ngiti dahil napakalambing ng aking mister. Na tila ba, sunod-sunod din ang aming lambingan at hindi ko na mabilang kung ilang beses nangyari ito. Sa isip ko, unti-unti nang nanunumbalik ang init ng aming pagmamahalan. Subalit, isa pala iyong pagpapanggap. Dahil nung Lunes ng umaga, habang kami ay kumakain ng almusal, ang ngiti ko ay nawala dahil sa sinabi niya na kung maaari ba siyang manghiram ng pera sa aking ina. Sa kadahilanan ang kanyang kaibigang si Marlon ay tinangay daw ang kita ng buong kumpanya at hindi na ito mahagilap. Nung sinabi kong naiparating na ba niya ito sa mga awtoridad, magpasa hanggang ngayon, hindi pa daw ito mahanap. At dahil sa malaking nawawalang pondo para sa kanilang proyekto, nanganganib din ang kumpanya. Yan pa ang dahilan kung bakit siya mabait. Dahil may kailangan siya, sa isip-isip ko, at hindi ko maiwasang madismaya sa kanyang inasal. Pag alis niya ng bahay, dali-dali kong tinawagan ang numero ni Marlon, pero hindi ko na ito matawagan. Sa totoo lang, ang hirap paniwalaan ang ipinaparatang niya kay Marlon, dahil ang pamilya nito ay may kaya din. Bukod din daw dito, sabi ni Daniel, may pinagsamahan daw sila ni Marlon, na hindi daw niya kayang idemanda ito lalo na nung nagsisimula pa lang sila dahil ang madalas niyang katuwang ay si Marlon. Matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon ko sa aking ina, nagpahiram siya pero kalahati lamang ang halagang kanyang ibinigay. Pero ayos na din daw iyon kaysa sa wala, sabi ni Daniel, dahil ang importante magkaroon ng pondo ang kanyang proyekto at maisalba ang kumpanya. Sa pangyayaring iyon, naging mas malambing siya kumpara sa dati. Pero hindi ito nagtagal. Dahil makalipas lamang ang ilang buwan, bumalik na naman siya sa dati niyang gawi. Umuuwi ng gabi na, hindi na naglalaan ng oras para sa kanyang anak at sa akin. Kaya naisip ko, baka may problema nga sa kumpanya at lagi siyang nai-stress. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Hindi ko sana ito sasagutin. Pero ilang beses na itong tumatawag kaya naman sinagot ko na at nagulat ako nang marinig si Marlon ang nasa kabilang linya. Meron daw siyang kailangang sabihin sa akin. Sumigaw ako habang kausap siya sa telepono at pinagsasalitaan ng masama. Pero siya, tahimik lamang at hiniling na makipagkita sa akin dahil importante daw ang kanyang sasabihin. Naisip kong sabihin ito kay Daniel pero baka ito ay hindi sumipot dahil nagtago nga siya sa simula pa lang. Kaya naman nagdesisyon akong makipagkita sa kanya. Nagkita kami sa isang restaurant. Sa loob nito mayroong private room at doon ko siya nakitang nag-iintay na nakaupo. Sa oras na pagpasok ko, dali-dali ko siyang hinampas ng clutch bag ko. "Ikaw! Napakasama mo! Ang sama-sama mo!" Sambit ko habang hinahampas siya. Pero hindi siya kumibo at inintay lamang akong kumalma. "Okay ka na ba? May ipapakita ako sa'yo." Sambit niya. Dito binuksan niya ang laptop at dito ako napanganga sa aking nakita.
Biglang nanikip ang dibdib ko. Nakita ko kasi ang litrato at video ng mister ko at ng kanyang sekretarya. Meron silang relasyon. Bukod dito, ipinakita din niya sa akin ang kopya ng resibo ng mga ginamit ni mister na ibinili niya para sa kanyang kirida. Nung hindi ko na kayang makita pa ang nasa laptop, isinara ko ito. Hindi ako ang nagnanakaw ng pera. Nung natuklasan ko ito, ako ang binaliktad niya na mukhang preparado siya dahil lumalabas ako ang kumuha. Pero hindi totoo na sa akin ito napunta. Nung nakausap ko yung nag-resign na accountant, dito niya inamin sa akin na niluluto niya ang ledger sa mga kinukuha ni Daniel. At dahil alam niyang ito ay illegal, kumuha rin siya ng kopya para meron siyang panlaban kung sakali mang may mangyaring hindi maganda. Wika ni Marlon. Wala siyang mukhang maiharap dahil yung sekretaryang iyon ay pinsan pa niya, kaya labis-labis siyang nahihiya sa akin. Ibig mo sabihin, pinsan mo pala yon? Tanong ko. Nabanggit kasi sa akin dati ni Daniel, matagal na siyang nag-resign. Yun pala yon? Dagdag ko. Hindi ko na alam kung sino ang kanyang sekretarya ngayon, pero kung hindi na siya nagtatrabaho doon, patuloy pa din ang kanilang relasyon, sambit ni Marlon. Dito ko napag-alamang meron siyang binili na kondo sa Makati na isang mamahaling tirahan at mamahalin din ang sasakyan. Ang lifestyle nila, maihahalin tulad mo sa isang buhay mayaman. At hindi pa dyan nagtatapos ang aking pagkagulantang dahil ipinakita din niya sa akin na ang litrato ng babaeng iyon ay buntis. Kaya daw siya nagtago upang mangalap ng mga ebidensya dahil sinisira niya ang kumpanya at hindi din niya maatim na mapagpatuloy ito at gawin ito sa akin dahil naawa siya sa anak ko. Hindi ako makapaniwala na ang mister ko bukod sa nagnanakaw siya ng pera sa kumpanya, ay naglolo ko din pala siya. Ito yung USB. Lahat ng ebidensya na nakalap ko, nandito na. Alam kong mahirap tanggapin pero kailangan mong magpakatatag at matapang mong harapin ang suliraning ito. I know you'll do the right thing, Allison. Wika ni Marlon. Matapos niyang umalis, hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaupo doon. At nung may kumatok na waiter, dito bumalik ang aking wisyo at nanginginig akong humingi ng pabor na pinatawag ang aking driver. Dumiretso ako sa bahay ng aking ina. Dito ako umiiyak ng umiiyak hanggang sa nag-hyperventilate ako. Ang sikip-sikip ng dibdib ko at habang naglalabas ako ng saloobin ko, ang aking ina ay kumakausap na ng abogado para sa mga aksyong gagawin ko. Malinaw pa sa sikat ng araw ang mga ebidensya ko laban dito. Sila ay makukulong ng walang duda. Subalit, kung gagawin ko ito, maaring maapektuhan ang kumpanya dahil ang mga investor at mga customer nito maaring malaman at malaki ang posibilidad na malugi ito at yung perang mga nakuha niya ay maaring hindi na maibalik. Hindi ako umuwi nung araw na iyon at nalaman ko na lang sa aming kasambahay na hindi din pala si Daniel umuwi ng bahay. 2 araw bago ang nakalipas, tsaka lamang siya umuwi. Nung pinakita ko yung print-out pictures, ang reaksyon niya, hindi nagulat, hindi din itinanggi, at hindi din siya humingi ng sorry. Bagkos, ngayong alam mo na anong gagawin mo, may ere niyang sagot. Ikaw pa ang mapagmataas, bakit hindi ka na lang nakipaghiwalay? Sambit ko. Ano pa ba ang silbi mo? Pera! Pera ang kailangan ko sa'yo, ang tanga mo kung hindi mo pa napansin yan, sagot niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, at least naging tapat siya sa tunay niyang motibo. Sa lahat ng oras na magkasama kami, isa lamang pala itong palabas, at ako naman ay nahulog sa patibong nito. Sa isip-isip ko, okay, I will see you in court. Lakas loob kong sinabi. Fine, sambit niya at saka umalis. Nung umalis siya para akong pinana, ang talim at ang lalim ng sugat. Napahawak ako sa dibdib ko sa sobrang sakit na tila ba hirap na hirap akong huminga. Labis na pighati ang aking nadarama nung mga sandaling iyon. Para lamang kaming medyas na itinapon sa sahig matapos kaming gamitin. Niwala siyang amor o pagmamahal sa sarili niyang anak. Ngunit, ang mali ay mali at dapat iyon pagbayaran. Hindi na bali na hindi kami buo. Hindi ko hahayaang maging kaawa-awa ang anak ko dahil lamang sa kagahaman, kasakiman at kawalang hiya ng kanyang ama.
Kasabayan nito, kung makulong siya, makakaapekto ba ito sa anak ko na ang kanyang ama ay nasa kulungan? Meron akong pag-aalinlangan sa puso at isip ko. Merong kalituhan dahil nangangamba akong hindi maganda ang magiging epekto nito sa anak ko. Batid kong habang buhay ko itong pagbabayaran sa anak ko dahil nagkamali ako ng pinili. Pero isa lang ang sinisiguro ko, na si Daniel at ang kanyang kirida ay magbabayad sa ginawa nilang kawalang hiyaan, na kung impyerno ang ipinaranas nila sa akin, ay ganoon din o ibabalik ko din ito sa kanila. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!